Dominant Protector. Credit to the author. 4,481-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hehe, actually, hindi mo naman ako papatayin kahit anong sabihin ko, diba? Si Terence naman ay mahinahong ngumiti na walang bakas ng takot o kaba. Para bang hindi siya naapektuhan ng pagkawala, hindi lang sa isip, kundi pati na rin sa pisikal. Mukhang nasa pinakamabuting kalagayan niya. Hindi lang ang audience, maging si Wabaw ay medyo natulala. Sinabi niya na siya ay magiging madali, ngunit ang marahas na 10,000 Explosion Fist ngayon ay aktwal na hindi bababa sa 70% ng kapangyarihan nito, na sapat na upang patayin ang isang maagang nascent Soul Stage Master, higit pa sa isang Middle Geodan Stage Master. Kahit na alam niya na si Terence Ford ay hindi isang ordinaryong mid-stage Golden Core Cultivator, sa palagay ni Wabaw, kahit na hindi mamatay si Terence Ford, tiyak na siya ay malubhang masasaktan. Posibleng pilitin niyang umakyat sa arena, ngunit paano pa rin siya magiging kumpiyansa at kalmado? Hindi kaya ipinanganak na artista ang lalaking ito? Kahit sa oras na ito, kaya pa rin niyang kumilos ng walang kamali-mali. Hindi mapigilan ni Wabaw na maghinala, iniisip kung sinusubukan lang ba ni Terence na maging misteryoso, ngunit hindi niya ito ipinakita sa kanyang mukha. Hindi kanya papatayin. Hehehehe, bata, saan mo nakuha ang iyong kumpiyansa? Kaya ko panghamani ng Kaizen Escort Agency kung papatayin kita, at makukuha ko pa rin ang mga puntos. Sa tingin mo ba ay may makakapidyaw sa akin? Napamura si Wabaw sa pang-aalipusta. Kaya ko. Seryosong tumango si Terence. Pagkababa ng boses niya, nagtawanan ang mga tao. Si Wabaw ay tumatawa ng malakas na siya ay nanginginig, na para bang nakarinig siya ng isang malaking biro. Hindi siya makatayo ng matagal. Kakabugbog pa lang niya, at sa isang kisap mata, naglakas loob siyang sabihin na kaya niyang pigilan siya ng buong kaseryosohan. Ang balat ng batang ito ay talagang makapal sa isang lugar. Interesting. This is really interesting. Tumawa si Wabaw at itinuro si Terence, kung gayon maaari mong isugol ang iyong buhay para pigilan ako. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpipigil. Oo naman, susubukan ko. Bahagyang ngumiti si Terence. Sa utos ng hukom, opisyal na nagsimula ang ikalawang labanan ng dalawa. Sa pagkakataong ito, si Wabaw ang unang naglunsad ng pag-atake. Nagsimula na namang kumalat ang itim na usok. Ayaw nang makipag-away ni Wabaw kay Terence. Ginamit niya ang kanyang ultimate skill pagkabangon niya. Agad na nilamon ng itim na usok si Terence. Ang sitwasyon ay eksaktong kapareho ng dati. Nag-alala si Wenhan at ang iba pa. Naniniwala sila kay Terence at may kumpiyansa sa kanyang lakas, ngunit nag-aalala pa rin sila nang harapin ang lakas ni Wabaw. Ang unang reaksyon ni Terence ay kapareho ng dati, patuloy siyang umiwas at umiwas, mabilis na umiiwas sa buhangin. Nang makita ang eksenang ito, hindi napigilan ni Wabaw na tumawa muli. Naisip niya na ang kabilang partido ay nakaisip ng ilang magandang hakbang upang kontrahin ang kanyang marahas na buhangin na libong paputok na kamao, kaya naman siya ay lubos na kumpiyansa. As it turned out, hindi naman siya nagbago. Sa harap ng kanyang marahas na buhangin na libong paputok na kamao, maliban kung ito ay isang dalubhasa na may napakalakas na lakas na maaaring makalusot dito ng direkta, anumang iba pang mga trick ay naghahanap ng kamatayan. Gaano man katalino ang kanyang body technique, maiiwasan kaya niya ang napakaraming marahas na agos ng buhangin. Iwasan man niya ito saglit, iwasan niya kaya ito ng tuluyan. Ito ang arena, pagkatapos ng lahat, at walang gaanong espasyo para sa kanya upang dodge. Matapos mapalibutan ng napakaraming marahas na agos ng buhangin, hindi maiiwasang mahulog siya sa puyaw ng tubig. Ang huling pagtatagpo ni Terence ay isang buhay na halimbawa, at sa pagkakataong ito ay walang pagbubukod. Si Terence, gayunpaman, ay tila hindi napapansin ito habang patuloy siyang umiwas ng buong lakas. Dahil sa dati niyang karanasan, malinaw na mas bihasa siya sa pag-iwas sa pagkakataong ito, at nagawa niyang kumapit ng mas matagal sa itim na usok at buhangin. Sa kasamaang palad, lahat ng ito ay walang kabuluhan.
Sa gitna ng masamang pagtawa ni Wabaw, si Terence ay muling nakulong sa buhangin na whirlpool. Ayon sa nakaraang karanasan, ang pinakamalaking panganib ay darating sa susunod. Sa pagkakataong ito, walang anumang intensyon si Wabaw na magpigil. Go to hell, sumabog ka. Biglang sumigaw si Wabaw, at ang buhangin na whirlpool na nakapalibot kay Terence ay biglang tumigil, na parang huminto ang oras. Pagkatapos, ang bawat butil ng buhangin ay nagsimulang manginig at sumabog ng sunod-sunod. Naranasan niya ito mismo, bawat butil ng buhangin dito ay kasing lakas ng matataas na pampasabog sa mortal na mundo, at libo-libo sa kanila ang sumasabog. Mula sa puntong ito lamang, ang pangalan ng marahas na 1,000 Explosion Fist ay napakahinhin at low-key. Muling yumanig sa kaba ng lahat ang patuloy na pagsabog. Inaasahan nilang lahat ang eksenang muling pinalipad si Terence, at ang mga may kaunting simpatiya ay nagsimulang magluksa para kay Terence. Gayunpaman, ang inaasahang figure ni Terence ay hindi lumitaw sa loob ng mahabang panahon, at ang karamihan ay hindi naiwasang magsimulang mag-usap. Mukhang mas malala ang kalagayan niya kaysa noong nakaraan, malamang ay wala na siyang bangkay. Gayunpaman, sa sandaling ito, sa entablado na natatakpan ng itim na chi at buhangin, isang malaking apoy ang biglang sumikat sa kalangitan. Sa isang iglap, pinaliwanagan nito ang buong arena, na ikinasilaw ng lahat. Ano ang nangyayari? Hindi maiwasan ng lahat na mapatingin sa isa't isa. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang mukha ni Wabaw. May mali. Hindi siya namatay. Sa wakas ay napagtanto ni Wabaw ang isang bagay, at ang kanyang mukha ay agad na naging sobrang pangit. Walang pag-aalinlangan, muli niyang kinokontrol ang itim na gas para walisin ang dilaw na buhangin sa kalangitan. Ang marahas na 1,000 Explosion Fist ay muling bumangon, at dumiretso sa higanteng apoy. Nagpatuloy ang nakakabinging tunog, at yumanig ang lupa. Ang buong parisukat ay tila nababalot ng isang natural na sakuna. Sa ilang sandali, ang ekspresyon ng lahat ay lubhang nagbago, at sila ay nasa gulat. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa arena, ngunit ang mga may mas mahusay na paningin, tulad ni Ming Yuan, walang hangganang dagat, at Shan Ying, ay makakapagsabi na si Terence ay hindi matatalo ng kasing dali ng ginawa niya noong nakaraan siya ay sasabak. Tamang-tama, ang itim na buhangin na muling itinaboy ni Wabaw ay hindi na napigilan. Talagang naharang ito ng malaking apoy, hindi makagalaw ng 1 pulgada pasulong. Hindi lang iyon. Sa oras na ito, lumalaki pa rin ang higanteng apoy sa napakabilis na bilis. Sa isang maikling sandali, nasakop na nito ang kalahati ng field ng black gas at buhangin ni Wabaw, at pantay-pantay ang mga ito. Sa wakas ay nawala si Wabaw sa kanyang katahimikan, nakikita niya ang anino ni Terence sa malaking apoy, tulad ng isang Diyos ng apoy na bumababa sa mundo. Hindi niya maiwasang mamangha. Ang eksenang ito, nakita ito ni Wabaw, at gayon din ang mga tao. Bigla silang napasigaw at nagkagulo. 4,482. Sa ilalim ng pag-iilaw ng napakalaking apoy na ito, si Wabaw, na orihinal na nakatago sa itim na gas at buhangin, ay mahina ring nagsiwalat ng figure ng tao. Dahil dito, nakita ng mga manunood ang tunay na anyo ng dalawang magkalaban sa unang pagkakataon. Ang kalahati ng arena ay napuno ng itim na usok at buhangin, habang ang kalahati ay napuno ng apoy. Ito ang eksena sa arena sa sandaling ito. Binigyan nito ang lahat ng pagkabigla at isang malaking pakiramdam ng pang-aapi, kaya hindi sila makapagsalita ng mahabang panahon. Sa harap ng napakalaking kapangyarihan, hindi banggitin ang mga eksperto sa entablado ng Jindan, maging ang grupo ng mga eksperto sa yugto ng Nascent Soul mula sa escort agency ay hindi maitago ang pagkagulat sa kanilang mga mukha. Hindi nila napigilan ang pagpawisan ng malamig. Kung sila ang nakatayo sa arena, hindi nila ito kakayanin, kahit na si Wabaw o si Terence. Baka mawalan pa sila ng buhay. Sa sandaling ito, ang bawat isa ay may parehong tanong sa kanilang mga puso. Mga eksperto ba talaga sa entablado ng Jindan ang dalawang abnormal na lalaki sa entablado? Nabaliw na ba ang mundo? Ito ay ang parehong galaw. Sa labas ng entablado, biglang natarante si Shan Ying. Kasabay nito, masasabi ni Ming Yuan, walang hangganang dagat, at ng iba pa sa pangkat ng hurado.
Bagamat ang dalawang panig ng singsing ay mukhang ganap na naiiba sa unang tingin, kung ang isa ay maingat na pagmamasid at mararamdaman, makikita nila na ang mga galaw ng magkabilang panig ay talagang pareho. Kahit na sila ay hindi eksakto ang parehong, sila ay dapat na mula sa parehong ugat. Kung kailangang ilarawan ito ng detalyado, maaari itong ituring na dalawang bersyon ng parehong paglipat. Ang mga taong nakakita ng mga pahiwatig ay nagulat lamang, ngunit si Wabaw mismo, bilang taong sangkot, ay nasa estado ng pagkabigla sa sandaling ito, at siya ay nababaliw. How is that possible? Paano rin malalaman ng batang ito ang marahas na 1,000 explosive feast? Ang ibang mga tao ay halos manghuhula at magdududa, ngunit si Wabaw mismo ay malinaw na naramdaman na ang pagkilos ng batang ito sa kanyang harapan ay malinaw na isang kopya ng kanyang marahas na 1,000 explosive feast. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi kailanman maniniwala si Wabaw na may ganoong bagay sa mundo. Ang batang nasa harapan niya ay natalo lang ng kanyang marahas na 1,000 explosive feast ilang minuto ang nakalipas. Sa huli, ibinaling na lamang niya ang kanyang ulo at talagang gumamit ng isang disenteng bersyon ng marahas na 1,000 explosive feast. Ang pangunahing punto ay na ito ay hindi lamang isang gawa. Maaaring gamitin ito ng kabilang partido para maging kapantay niya. Mababaliw ang sinuman kung narinig nila ang tungkol dito pagtikim sa isang tao ng sarili nilang gamot. Ito ay isang alamat lamang na umiikot sa Wuxia world. Imposibleng mangyari ito sa isang practitioner, lalo na sa Sky-class island na ito. Noong nakaraan, ang sinumang magtapon ng ganitong uri ng teorya ay makikita bilang isang baliw, nalunod sa laway ng mga tao sa kanilang paligid. Ngunit ngayon, binigyan ni Terence ng malaking aral si Wabaw at lahat ng tao rito. Hindi nila maiwasang suriin muli ang lumang kasabihan, there's always someone better. Buti na lang, hindi ako nagkamali ng hula. Kung hindi, malaki ang gulo natin this time. Nagpakawala ng mahabang hangin si Terence habang nakatayo siya sa gitna ng apoy, puno ng pananabik ang kanyang puso. Sa totoo lang, ilang beses na niyang inisip iyon, ngunit hanggang ngayon, hindi niya pa rin alam kung matagumpay niya magagamit ito. Kung tutuusin, hindi pa siya nakakita ng ganitong galaw noon, at kahit na gusto niyang matuto rito, hindi ito magiging madali. Kailangan lang malaman ni Terence kung paano i-activate ang mga kasanayan tulad ng nagninangas na 8 trigrams palm at nagninangas na 1,000 binti, at magagawa niya ito ng madali. Ginaya niya ang 70% ng mga kasanayan at lumikha ng 30% ng mga kasanayan sa kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang marahas na 1,000 explosive fist. Kung ito man ay ang Black Chi ni Wabaw o marahas na buhangin, hindi sila ganap na magaya ni Terence. Maliban sa pangunahing diwa ng mga galaw, lahat ng iba pa ay kailangang likhain kaagad, at ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Sa kabutihang palad, ang 5 elemento at 7 katangian ay hindi lamang palabas. Sa kanyang mahusay na pagkamalikhain at ang katotohanan na hindi siya direktang umatake ngayon, muli siyang pumasok sa itim na chi at buhangin upang pagmasdan at damhin ito. Matapos ma-verify ang kanyang hula, sa wakas ay ginamit ni Terence ang marahas na 1,000 explosion fist. Siyempre, pagkatapos ng pagbabago, hindi na ito maituturing na purong marahas na 1,000 explosive fist. Nagpa siya si Terence na bigyan ito ng mas angkop na pangalan, marahas na apoy na 1,000 paputok na kamao. Walang magawa si Wabaw na panoorin habang ang aura ng kalaban ay lalong lumalakas. Ang higanteng apoy ay sinakop ang higit pa sa teritoryo ng arena. Hindi naman natiling kalmado si Wabaw. Kung patuloy niyang pakakawalan ito, baka matalo talaga ang kanyang tunay na marahas na 1,000 explosive fist sa peking bersyon na ito ng kalaban. Pretentious, bongga talaga. Biglang tumawa ng hysterical si Wabaw. Lalong naging kakaiba at masama ang malabong figure niya na nababalot ng itim na usok at buhangin. Umungol siya, ang tanga mo, paano kung gayahin mo? Facade lang yan. Sa tingin mo kaya mo akong takutin ng ganito? Sok. Hindi mo maintindihan ang asensya ng marahas na buhangin na 1,000 pasabog na kamao. Ginamit mo talaga ang ganitong uri ng 3-legged cat technique para labanan ako. Ang tanga mo talaga. Hindi maiwasang mapasimangot ang karamihan.
Kahit na ang biglaang pagkilos ni Terence ay sapat na nakakagulat, naisip pa rin nila na si Wabaw ay may mas mataas na tsansa na manalo. Pagkatapos ng lahat, ito ang orihinal. Kung mag-aaway sila, walang dahilan para matalo siya sa isang peking kagagawa lang niya. Gayunpaman, matapos makita ang historical na hitsura ni Wabaw, lahat ay tahimik na nagbago ng kanilang opinyon. Sa labanan sa pagitan ng mga masters, ang pinakamasama ay ang pagiging mainipin. Hindi mahalaga kung alam ni Terence ang galaw na ito sa simula o ginaya lang ito, hindi mahalaga kung mayroon siyang hugis o asensya, kahit man lang sa paraan ng pagkataranta ni Wabaw, malinaw na si Terence ang nangunguna. Habang nag-uusap ang lahat, muling nagmula sa ring ang nakakabaliw na tawa ni Wabaw, dahil gusto mo akong gayahin, papakitaan kita ng awa at ituturo sa iyo ang diwa ng marahas na 1,000 Explosion Fist. Sumabog. Sinabayan ng ligaw na tawa ni Wabaw, ang pamilyar na malakas na pagsabog ay muling sumabog sa hangin sa ring. Dahil hindi siya nagpigil sa pagkakataong ito, kahit na ang singsing na nakaset up na may mga layer ng malalakas na protective array ay nagsimulang makaramdam ng kaunting pagod. Ang mga bitek na nakikita ng mata ay talagang pumutok, at mabilis itong lumawak, na makapal na sumasakop sa buong singsing. Buksan ang apoy, libong pagsabog ng buhangin, ito ang tunay na diwa ng marahas na 1,000 na pagsabog na kamao. Kahit na perpekto ang mga panggagaya ni Terence, hindi naniniwala si Wabaw na talagang naiintindihan ni Terence ang asensya ng pamamaraang ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang normal na pamamaraan. Hindi lamang kailangang dalubhasain ni Terence ang pamamaraan, ngunit kailangan din niyang dumaan sa espesyal na pagsasanay. Kinailangan niyang magsanay ng hindi bababa sa ilang dekada bago siya magkaroon ng kumpiyansa na magtagumpay. Ang pagtitiwala ni Wabaw ay hindi walang dahilan, dahil para magawa ito, kailangan muna niyang makabisado ang isa pang mahalagang kasanayan sa pre-martial, ang pagpatay sa lahat. 4,483. Ang pagpatay sa lahat ay ang natal martial skill na tinutukan ni Wabaw mula noong nagsimula siyang maglinang. Ang prinsipyo ay gawin ang lahat ng mga bagay sa loob ng control range na magbanggaan sa isa't isa at pumatay sa isa't isa. Ito ang kinakailangan para sa paglinang ng marahas na 1,000 Explosion Fist. Ito ay dahil ang pinakamahalagang bahagi ng marahas na 1,000 Explosion Fist's final little 1,000 heavy explosion ay ang kontrolin ng buhangin na binago ng libu-libong Devil Chi para magbanggaan sa isa't isa at makagawa ng isang kahangahangang kapangyarihan. Ang anggulo, posisyon, bilis, at lakas ay kailangang ganap na kontrolado. Ang anumang pagkakamali sa anumang link ay haantong sa pagkabigo sa huling hakbang. Ang hirap nitong isipin. Naniniwala si Wabaw na ang kanyang talento sa paglilinang ay napakataas. Gayunpaman, kahit para sa kanya, inabot siya ng ilang dekada ng dedikado at mapait na paglilinang bago niya bahagya na maunawaan ang panlilinlang at matagumpay na linangin ang gayong kamangha-manghang hakbang tulad ng marahas na 1,000 Explosion Fist. Imposibleng makabisado ng sinuman ang marahas na 1,000 Explosion Fist sa magdamag kahit na sila ay isang henyo na galing sa langit. Gayunpaman, ang sigaw ni Terence na nagmula sa higanting apoy ay agad na nagpabaligtad sa pananaw ni Wabaw sa buhay. Ginagaya pa ng taong ito ang hakbang na ito. Pumutok. Nang bumagsak ang boses ni Terence, sunod-sunod na pagsabog ang nagmula sa higanting apoy. Nakakabigla ang kapangyarihan na mas malakas pa ito kaysa sa orihinal na bersyon ng Wabaw. Sa sandaling ito, ang itim na buhangin at ang higanting apoy ay sabay na sumabog. Ang mga resulta at mga alon ng hangin na dulot ng banggaan ay agad na dumaan sa buong parisukat. Ang isang malaking bilang ng mga manunood na hindi makatayo ay pinalipad, at ang eksena ay magulo. Kasabay nito, na sinamahan ng malakas na tunog ng pag-crack, ang singsing na maingat na pinalakas ng maraming protection na array ay talagang direktang bumagsak at naging isang tumpok ng mga guho. Nagkagulo ang buong arena. Hindi dahil sa gumuho ang singsing, kundi dahil sa wakas ay natukoy na ang mananalo sa tunggalian. Ang itim na buhangin ni Wabaw ay ganap na hindi nakayanan ng lalong lumalakas na apoy. Sa isang maikling sandali, ang hukbo ay natalo na parang bundok, at direktang nilamon. Imposible. Hindi. Hindi man lang natapos ni Wabaw ang kanyang pangungusap. Ang kanyang buong katawan ay natangay ng malakas na impact ng nagliliyab na apoy.
Nahulog siya ilang daang talampakan ang layo. Ang kanyang buong katawan ay nasunog na itim. Siya ay nasa isang hindi masabi na kahabag-habag na kalagayan. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang nakakasilaw na apoy, at dahan-daang lumitaw ang figure ni Terence sa mga guho ng entablado. Sa pagsikat ng liwanag, para bang may bumabang Diyos ng apoy. Marahil ay dahil ginamit lang niya ang Wild Flame 1000 Explosive Fist, ngunit ang aura ni Terence ay hindi na kasing liwanag ng dati. Ito ay lubhang matalas at mapang-akit, at kahit na ang isang tulad ng walang hangganang dagat ay hindi nang ahas na tingnan siya sa mata. Masyado siyang masungit kaya ang gulo. Idinedeklara ko na ang Kaizen Escort Agency ay nanalo. Maaari mong ipagpatuloy ang paghamon sa iyong susunod na kalaban. Sa katahimikan ng mga manunood, ang executive judge ang unang nag-react at nag-announce ng resulta. Noon lang nabalik sa katinoan ang lahat dahil sa gulat. Bawat isa sa kanilang mga mukha ay puno ng iba't ibang ekspresyon, lalo na si Haunan, Kobe, at walang hangganang dagat. Ang mga taong ito ay nag-isip na si Wabaw ay may Terence sa kanyang palad. Ang pangit ng mga mukha nila, at hindi sila makapagsalita ng matagal. Naghiyawan si Wenhan at ang iba pa. Bago umakyat muli sa entablado si Terence, handa silang harapin ang kabiguan. Hanggat maayos si Terence, masisiyahan sila. Hindi nila akalain na si Terence ay napakamalasakit sa langit, gamit ang ultimate move ng kanyang kalaban para mapatomba ang kanyang kalaban. Si Terence ay nakatayo sa mga guho ng arena, ang kanyang mga mata sa wakas ay dumapo kay Wabaw. Bagamat ang taong ito ay pinalipad at mukhang miserable, malayo siya sa malubhang pinsala hanggang sa kamatayan. Walang intensyon si Terence na magpigil kapag nakipag-ugnayan sa isang walang pusong bastard tulad ni Wabaw, ngunit ito ang kanyang unang pagkakataon na gumamit ng ligaw na apoy na libong paputok na kamao. Sapat na iyon para matagumpay niyang magamit ito. Wala pa rin siyang ganap na kontrol sa bagong galaw na ito, lakas man o timing, kulang pa rin. Sayang naman, mahinang umiling si Terence. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang na hindi niya kayang patayin ang taong ito ng isang beses, ngunit hindi mahalaga. Lumingon siya sa mga hukom at malakas na sinabi, na pagpasyahan kung hominy ng ahensya ng escort ng Longzhou. Nagkaroon na naman ng kaguluhan. Hindi naiwasang madama ng mga manunood na hindi sila naparito ngayon. Hindi lang nila nasaksihan ang makalangit na lakas ng dalawang super strong Golden Core stage experts, ngunit ilang sandali ang nakalipas, si Wabaw ay tumatahak pa rin sa kanilang mga ilong at naghahanda na year-okan ang Kaizen Bodyguard Agency hanggang mamatay. Sa isang kisap mata, nabaliktad ang sitwasyon. Ang ganitong uri ng larong, pagsusukli ng kabaitan at puot, ay palaging pinakasikat na paksa ng talakayan sa mga lansangan. Si Wenhan at ang iba ay walang anumang pagtutol sa desisyon ni Terence. Bagamat nag-aalala sila na hindi maipagpatuloy ni Terence ang hamon, gagawin nila ang parehong desisyon kung mayroon silang lakas. Ang lugar ng dagat ng Timog Kontinente ay hindi kailanman naging isang lugar ng kabutihan at katwiran, hindi pa banggitin na ang kabilang partido ay isang matandang kaaway na may matinding sama ng loob. Kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito para matapakan siya hanggang sa mamatay, magkakaroon ng walang katapusang gulo sa hinaharap. Kung ikukumpara, mas pangit ang mukha ng mga taga-Longzhou Bodyguard Agency, lalo na ang Kobe at Haunan. Kinagat nila ang kanilang mga ngipin sa puot. Hindi pa rin nila matanggap ang katotohanan na si Wabaw, na kasing lakas ng isang mid-stage na nascent soul cultivator, ay natalo ni Terence. Anong gagawin natin? Tumingin si Kobe kay Haunan. Dahil matatag siyang naniniwala na si Wabaw ay isang walang talo na pag-iral, hindi niya kailanman inasahan ang ganoong sitwasyon. Hindi niya alam kung paano ito haharapin. Walang ibang gagawin. Sarili ko lang ang kaya ko. Malamig ang mga mata ni Haunan habang nakatingin kay Terence. Gusto niyang patayin si Terence gamit ang isang hiniram na kutsilyo, ngunit pinilit siya ng sitwasyon na gawin ito mismo. Para makapaghiganti sa pagkamatay ng kanyang anak, kailangan niyang gawin ito kahit na siya ay parusahan sa huli. Mabuti naman at ipapaubaya ko kay Vice Escort Leader Cheng. Tumango si Kobe. Bagamat isa rin siyang dalubhasa sa Great Circle ng Golden Core Stage, ang lakas ni Haunan Cheng ay mas malakas pa kaysa kay Wabaw. Kung gagawa siya ng aksyon, tiyak na magiging walang kwenta. Teka, ako na mismo ang gagawa.
Naging pabaya lang ako at minamaliit ang kalaban ngayon. This time, papatayin ko na tong bastard na to. Sa sandaling ito, si Wabaw, na nasa kalungkutan, ay biglang tumayo at naglakad. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabi. Bagamat mukhang miserable siya ngayon, mula sa kanyang kasalukuyang mga yapak at estado, mayroon pa rin siyang lakas na lumaban. Sigurado ka bang walang problema? Napakunot ng noo ang Kobe, kitang-kita sa kanyang mga mata ang kaunting kawalan ng tiwala. Huwag mong tingnan kung paano niya pinapahalagahan ang tinaguriang military counselor noon. Ito ay dahil lamang sa kombinasyon ng mga interes. Kapag pinagdudahan ang halaga ng taong ito, natural, hindi siya magiging ganoon kabait sa kanya. 4,484. Sa kanyang mga mata, madaling talunin ni Wabaw ang lahat ng mga eksperto sa Golden Core Stage sa iba pang escort agencies. Gayunpaman, ito ay naging kasaysayan na. Dahil isang beses natalo ang taong ito kay Terence Ford, tiyak na magkakaroon ng pangalawang pagkakataon. Isa pa, natalo siya sa nakakahiyang paraan. Kahit na siya ang lalaban sa susunod na round, hindi mataas ang tsansa na manalo siya. Hindi sumagot si Wabaw, lumingon siya kay Haunan, naghihintay na magsalita ang amo ng mercenaryong grupo ng Poison Eye. Ako ay may tiwala sa kakayahan ng militar na tagapayo. Dahil siya ay gumawa ng ganoong kahilingan, hahayaan kong siya mismo ang humarap sa batang Terence Ford na ito. Agad na itinulak ni Haunan ang bangka sa agos. Hindi niya personal na aalagaan si Terence maliban kung ito ang huling paraan. Ngayong gustong subukan muli ni Wabaw, wala siyang dahilan para pigilan siya. Pagkatapos ng lahat, kahit na manalo o matalo si Wabaw, hindi ito magiging kawalan sa kanya. Tungkol naman sa mga puntos, iyon ang matagal na pag-aalala ni Kuiba. Ano ang kinalaman nito sa kanya, Haunan? Ito. Sige, pagkatapos ay ipaubaya ko ito sa iyo, tagapayo ng militar. Walang choice si Kobe kundi sumuko. Sa pagharap sa pampublikong hamon ni Terence, ang Longzhou Escort Agency ay mayroon lamang 2 tao na maaasahan nila Wabaw at Haunan. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang mas malakas na Haunan ay natural na mas maaasahang pagpipilian, ngunit ngayon na kahit na sinabi niya ito, ano ang magagawa niya? At the end of the day, magkapanalig lang sila na nagsama-sama dahil sa sarili nilang interes. Bilang pinuno ng ahensya ng escort ng Longzhou, si Kobe ay walang kapangyarihan sa mga taong tulad ni Haunan at magagawa lamang niya ang gusto niya. Dahil muling lalaban si Wabaw, ayon sa mga patakaran, makakakuha siya ng oras ng joystick para magpahinga. Sa panahong ito, hindi lamang niya mabawi ang kanyang tunay na chi, ngunit maaari rin siyang mag-isip ng mga kontra-hakbang at gumawa ng isang hakbang pagkatapos mag-isip tungkol dito. Sa pinakakaunti, maaari niyang palaging ayusin ang kanyang kaisipan at hindi masyadong mapusok kapag muli siyang pumunta sa labanan. Gayunpaman, ang nagpabagsak sa panga ng lahat ay na si Wabaw ay hindi makatiis kahit isang oras, lalo pa ang isang joystick. Matapos ang Kobe at Haunan ay tumango, agad silang sumugod sa guho ng arena sa mapusok na paraan. Saan mo ba lihim na natutunan itong marahas na buhangin 1,000 explosive feast? Imposible, imposibleng malaman mo kung paano patayin ang lahat. Imposible talaga. This is my unique skill. Itinuro ni Wabaw ang ilong ni Terence sa galit. Hindi nakapagtataka na sobrang excited siya. Ang sinumang normal na tao sa kanyang posisyon ay malamang na mabaliw din. Ang matalo ng taong gumagamit ng move na pinagmamalaki niya lalo na't hindi alam ng kabilang partido sa nakaraang laban pero sa sumunod na laban ay alam na niya. Paano siya mabubuhay? Lahat ng bagay ay nagpapatayan. Napakurap si Terence at umiling. Hindi ko alam kung ano ang pagpatay sa lahat, pero laging may mga taong mas magaling kaysa sa iyo. Napakaraming malalakas na tao sa mundo, bihira lang bang may gumamit ng martial arts mo? At kakaibang martial technique? Hehe, naniniwala ka talaga sa mga kasinungalingang ganyan sa isang 3 taong gulang. Wala bang nagsabi sa iyong kumain ka ng makakapagpalakas ng utak mo? Wayayayayayaya. Go to hell. Matapos kulitin ni Terence, mas naasar si Wabaw. Bago magsalita ang hukom, nagsimulang magalit ang itim na gas sa kanyang paligid. Una siyang umatake. Hindi ka na mukhang bata, pero hindi ka pwedeng magbiro. Sok-sok.
Mapanuksong ngumiti si Terence habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamao, nagpapadala ng naglalagablab na apoy sa kalangitan. Walang magawa ang executive judge. Sa pagtingin sa hindi makatwirang hitsura ni Wabaw, hindi siya nang ahas na pigilan siya sandali. Natatakot siyang ilabas ng lalaking ito ang galit sa kanya. Hindi niya kinaya. Originally, dahil bumagsak ang ring, pinag-uusapan pa rin ng 5 big shot ng judging team kung papalitan ang venue. Gayunpaman, nang makita nila ang poster ng 2 taong ito, agad silang tumigil sa pag-uusap. Sa anumang kaso, kahit napalitan nila ang singsing, ito ay magiging ganito pa rin. Mas mabuting hayaan muna silang matapos. Agad nilang sinenyasan ng executive judge para i-announce na ang simula ng laro. Ang kalahati nito ay napuno ng itim na gas at buhangin, habang ang kalahati ay napuno ng apoy. Katulad ng dati ang sitwasyon. Ang pinagkaiba lang ay hindi ito mahawakan ni Wabaw sa oras na ito at direktang sumabog ng walang sabi-sabi. Kung gusto mong ligawan ang kamatayan, walang makakapidyaw sa iyo. Sabi ni Terence na may malamig na ngiti. Kahit na hindi pa niya nakakabisado ang bagong nabuong Wild Flame 1000 Explosive Fist, tiyak na hindi biro ang mapanirang kapangyarihan nito. Kung ginamit ni Wabaw ang kanyang buong lakas, maaaring magkaroon siya ng ilang puwang upang makipaglaban sa kanya, ngunit kung siya ay naiinip na tulad niya ngayon, ito ay walang pinagkaiba sa panliligaw sa kamatayan. Upang sirain ito, kailangan munang gawin itong baliw. Ang kasalukuyang kalagayan ni Wabaw ay isang buhay na paglalarawan ng kasabihang ito. Sumabog. Kasabay ng malamig na sigaw ni Terence, ang apoy ay sumugod sa kalangitan at agad na nilamon ang itim na buhangin. Noong nakaraang pagkakataon, maaari pa ring magpumigla si Wabaw, ngunit sa pagkakataong ito, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong magpumiglas. Dinurog siya ni Terence nang walang anumang pananabik. Papalapit na ng papalapit ang umaapoy na apoy. Hindi man ito lubos na malapit sa kanyang katawan ay lalong hindi na makayanan ang init. Biglang nanlaki ang mga mata ni Wabaw, at bumulong siya ng ilang salita, "Nakikita ko." Ngayon lang niya naintindihan ang mga pamamaraan ni Terence. Ang kanyang marahas na 1000 Explosive Fist ay gumamit ng buhangin upang lumikha ng mga pagsabog ng buhangin, ngunit ang marahas na apoy ni Terence na 1000 paputok na kamao ay gumamit ng mga kristal ng apoy upang bumangga. Ayon sa mga alamat, anumang apoy na umabot sa isang tiyak na temperatura ay maaaring mag-mutate at bumuo ng mataas na temperatura at malalakas na kristal ng apoy. Kahit na sila ay kasing liit ng buhangin, ang mapangwasak na kapangyarihang nakapaloob sa kanila ay talagang hindi dapat maliitin. Hindi man lang pinangarap ni Wabaw na ang kontrol ni Terence sa apoy ay umabot sa ganoong antas. Kung ikukumpara sa kanyang buhangin, ang mga kristal ng apoy ni Terence ay mas aktibo, mas madaling kontrolin, at mas malakas. Hindi nakakagulat na ang taong ito ay maaari ring gumamit ng 1,000 pagsabog. Hindi katakataka kahit na ito ay isang peking bersyon ng marahas na 1000 Explosion Fist, ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa sa kanya. Sa isang iglap, naunawaan ni Wabaw ang lahat. Ang kanyang puso ay nalunod sa walang katapusang takot. Kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon na pumili, hindi na niya muling lalabanan si Terence. Sa kasamaang palad, huli na niya itong napagtanto. Nakadikit na sa kanyang katawan ang kumikinang at naaaninag na mga kristal na apoy. Ang mga bagay na ito ay mukhang maganda, ngunit ang mga ito ay ang kamatayang anting-anting ng Diyos na maaaring kumitil sa buhay ng mga tao. Nagkaroon ng malakas na pagsabog, at nanginig ang buong Mawing City. Pagkatapos, tumahimik ang buong mundo. Dilat na dilat ang mga mata ng lahat habang nakatitig sa mga guho, naghihintay na tumira ang alikabok at mahayag ang 2 figure. Ang isa ay si Terence, na nakatayo habang nasa likod ang kanyang mga kamay, at ang isa ay si Wabaw, na nasa lupa, humihinga ng itim na usok. 4,485. Matagal na tumahimik ang buong Mawing Square. Maging ang hukom ay hindi nang ahas na magsalita. Sa isang labanan sa antas na ito, maliban kung ito ay isang buhay at kamatayang labanan o may nahulog mula sa ring, ang hukom ay hindi mangangahas na makialam. Ang kakaiba at tensyonado na kapaligiran ay tumagal ng ilang sandali, at pagkatapos makumpirma na si Wabaw ay patay na, sa wakas ay inihayag ng hukom ang tagumpay ni Terence. Sa wakas ay nagkagulo ang mga tao.
Ang paggalang ng lahat kay Wabaw ay nalipat kay Terence, at higit pa doon. Masasabing maswerte siyang nanalo sa nakaraang laban, ngunit ngayon ay nanalo siya ng dalawang magkasunod na laban. Kahit si Wabaw ay pinatay, at ang susi ay namatay siya sa ilalim ng kanyang sariling mga galaw. Walang masabi. Napakaraming masters dito, hindi pa banggitin ang mga bodyguard ng Golden Core Stage, kahit na ito ay ang orihinal na yugto ng sanggol, iilan lamang ang maaaring talagang sugpuin si Wabaw. Kung tungkol sa paggamit ng sariling mga galaw ni Wabaw para patayin siya, ito ay mas imposible. At gayon pa man, ang ganoong kalabisan at makalangit na bagay ay ginawa ni Terence sa harap ng lahat. Sa pagtingin sa katawan ni Wabaw sa lupa, nagpakawala ng mahabang hininga si Terence. Sa ganitong paraan, sa wakas ay kumpleto na ang kanyang paglalakbay sa South Continent. Maraming mga bagay ang nangyari sa pagitan, at nagkaroon ng maraming mga hindi inaasahang tagumpay at pagtatagpo, ngunit hindi may kakaila na ang misyon na ito ay medyo masyadong mahaba. Ito ay para lamang makuha ang isang black magic practitioner, si Wabaw, ngunit tumagal ito ng ilang buwan mula sa simula hanggang ngayon. Maging si Terence ay hindi maiwasang makaramdam ng pagod sa pag-iisip. Ngunit kung hindi pa siya lumakas nitong mga nakaraang buwan, talagang wala siyang magagawa laban kay Wabaw, na nasa mid-nascent soul level. Ngayon, maayos na ang takbo. Hindi lamang niya natapos ang misyon, ngunit ang kanyang lakas ay tumaas din ng husto dahil sa ligaw na apoy na libong paputok na kamao. Si Wabaw ay patay na, at ang layunin ni Terence sa pagpunta sa South Continent Escort Party ay natupad. Pwede na siyang umalis. At saka, 3 beses na siyang nakalaban ni Wabaw. Kahit na manalo siya, iisipin ng mga tao na naubos niya ang maraming purong enerhiya at wala na siyang gaanong lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, nakatayo pa rin si Terence sa gitna ng mga guho, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Tumingin siya kay Hownan mula sa malayo at mahinang nagsabi, "Ipagpapatuloy ko ang paghamon sa ahensya ng escort ng Longzhou." Walang imek ang lahat, at tumingin sila kay Terence na may kakaibang tingin. Ang taong ito ay hindi lamang malakas, ngunit siya rin ay sobrang dominante. 1 beses lang siyang natalo kay Wabaw, at ngayon ay pinatay niya si Wabaw. Halata namang ilalabas niya ang galit niya sa buong Dragon Boat Escort. Ang hindi nila alam ay hindi interesado si Terence sa pakikitungo sa escort agency ng Longzhou. Gusto lang niyang gamitin ang pagkakataong ito para mawala ang ugat ng problema, maalis din si Hownan. Haha, ang batang bayaning si Ford ay talagang mabilis na tao. Maganda ang pagkatao mo. Tumawa si Ming Yuan habang nakaupo sa upuan ng judge. Kung sino man ang nakakita kay Terence na kumilos ng mag-isa, malamang na hindi sila komportable sa kanyang posisyon, ngunit si Ming Yuan ay hindi. Siya ay palaging isang prangka na tao, at ang pag-uugali ni Terence ay eksakto kung ano ang nagustuhan niya. Ang isang tunay na lalaki ay dapat maging mapagpasyahan at maghayganti. Kung siya si Terence, ganoon din ang gagawin niya. Hanggat walang nangyari sa tao, hindi mahalaga kung nawalan siya ng puntos o hindi. Ito ang aura na dapat taglayin ng ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Kung ikukumpara, ang walang hangganang dagat, na nakaupo sa tabi ni Ming Yuan, ay walang magandang ekspresyon sa kanyang mukha. Tumingin siya sa Kobe at Hownan na may mga mata na nagluluwa ng apoy. Gusto pa niyang balatan ang 2 walang kwentang B** star na ito ng buhay. Hindi siya nagdalawang isip na sakta ng ibang judges at nag-isip ng lahat ng paraan para hamanin ang pinuno ng escort agency para lang magkaroon ng pagkakataon ng Dragon Boat Escort Agency na harapin si Terence Ford at Kaizen Escort Agency. Dati, sinabi rin ni Hownan at ng kanyang mga barkada na madali nilang mahuhuli si Terence Ford. Sa huli, hindi lamang nila nabigo na patayin si Terence Ford at na-suffocate ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen, pinalakas pa nila ang kanilang moral at pinataas ang kanilang mga puntos. Hindi ba ito katulad ng pagbaril sa kanilang sarili sa paa? Kung magpapatuloy ito, sino ang makakapigil sa pag-usbong ng Kaizen Escort Agency? Ang lahat ng walang hangganang plano ng dagat ay isang kumpletong biro.
Kung gustong bumangon muli ng apat na SIS Escort Agency, ang pinakapangunahing kinakailangan ay ang Longzhou Escort Agency ay kailangang tanggalin ang Kaizen Escort Agency. Pagkatapos, kinailangan nilang gamitin ang kanilang trump card para tanggalin ang Longzhou Escort Agency sa listahan. Sa ganitong paraan, makakapatay sila ng 2 ibon gamit ang isang bato. Ngunit ngayon, hindi man lang nila magawa ang unang hakbang. Paano kung maalis ng walang hangganang dagat ang Longzhou Escort Agency? Mataas at makapangyarihan pa rin ang ahensya ng escort ng Kaizen, at walang sino man ang makatitig sa posisyon nito. Ito ay malapit ng pumalit bilang pinuno ng escort agency, habang ang apat na SIS Escort Agency ay malapit ng maging kasaysayan. Dahil sa resultang ito, gustong umiyak ng walang hangganang dagat, ngunit wala siyang magawa. Wala siyang taong kasing baliw ni Terence, at kahit na mayroon siya, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng apat na SIS Escort Agency na hamanin siya. Nakatingin lang sila, walang magawa. Ang tanging aliw para sa walang hangganang dagat ay ang Longzhou Escort Agency ay natalo ng 2 magkasunod na round, kaya ang kanilang mga puntos ay bumaba ng 200 puntos. Nawala lang ang lahat ng 200 puntos na napanalunan nila kanina, na nagbigay daan sa apat na SIS Escort Agency na tuluyang makabalik sa ika-5 pwesto. Isa itong blessing in disguise. Ang walang hangganang dagat ay nakasimangot, at bilang target ng hamon ni Terence, ang Longzhou Escort ang nasa pinakaseryosong sitwasyon. Hindi lamang nawala sa kanila ang Wabao, isang super peak na yugto ng Jindan, ngunit ang kanilang mga puntos ay nasa panganib din. Ang buong Longzhou Escort ay nasa isang delikadong sitwasyon. Sa pagkakataong ito, wala siyang ibang mapagpipilian kundi hayaan si Hauna na lumaban ng personal. Gustuhin man niyang umiwas ay hindi niya magawa. Higit pa rito, binigyan siya ni Ford ng pagkakataong maghiganti, paano siya makakatakas. Sa seryosong ekspresyon, dahan-dahang umakyat sa entablado si Haunan. Upang mapangalagaan ang mga manunood, nagayos sila ng isang spare challenge ring. Kahit na ang seguridad ay hindi kasing higpit ng dati, hanggat hindi ito katulad ng naunang pag-atake ni na Terence at Wabao, hindi ito dapat maging malaking problema. Dahil gusto mo nang mamatay, maawa ako at tutuperin ko ang iyong hiling. Malamig na tiningnan ni Haunan si Terence. Bagamat sinabi niya iyon, siya ay lubos na mapagbantay sa kanyang puso. Kahit na ang lakas ni Wabao ay bahagyang mas mababa kaysa sa kanya, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi gaanong, lalo na ang marahas na 1,000 explosion fist. Maging siya ay kailangang harapin ito ng mabuti. Kung hindi siya maingat, siya ay magdaranas ng malaking kawalan, at mabibigo pa sa isang madaling gawain. Oh, sige, pero si Wabao ay gumagamit din ng parehong tono ngayon. Inosenteng tumingin sa kanya si Terence, at nagtawanan ang mga tao. Sila ay malakas, ngunit ang mga tao mula sa Longzhou Bodyguard Agency ay pawang mayabang. 4,486. Bastard! I'll make you pay the price. I'll make you pay for my son's death today. Agad na namula ang mukha ni Hauna na kanina pa hindi maganda. Gayunpaman, mas matalino siya kaysa kay Wabao, kaya kahit galit siya, hindi niya ito masyadong ipapakita. Kung siya ay maguguluhan at magagalit, guguluhin lamang niya ang kanyang sariling posisyon at susunod sa mga yapot ni Wabao. Hehe, tapos maling tao ka. Naningkit ang mga mata ni Terence. Hindi niya akalain na isisi sa kanya ng lalaking ito ang pagkamatay ni Kaizen, ngunit wala siyang binanggit tungkol sa makajos na madre ni Stella Stone. Hindi niya alam kung matatawa o maiiyak sa mentality ng ostrich na ito. Kung hindi dahil sa'yo, nahihirapan na ang anak ko. Kahit anong mangyari, dapat mamatay ka ngayon. Habang nagsasalita siya, biglang kumalma ang orihinal na marahas na aura ni Haunan. Maliban sa medyo mabangis niyang ekspresyon, wala siyang pinagkaiba sa ordinaryong tao. Kung gayon maaari mong subukan. Kalmado pa rin si Terence, ngunit nanikip ang kanyang puso. Hindi niya maiwasang suriin muli ang kalaban sa kanyang harapan. Hindi siya natatakot sa galit ng kalaban, ngunit ang kasalukuyang kalagayan ay parang isang uhaw sa dugong hayop na biglang nagpipigil ng hininga. Ito ay isang senyales na ito ay pagpuntirya sa kanyang biktima.
Ito ay lubhang mapanganib. Bagamat hindi niya alam ang eksaktong lakas ng kabilang partido, sapat na upang makita na si Haonan, ang boss ng mercenaryong grupo ng Poison Eye, ay mas mahirap pakitunguhan kaysa kay Wabaw. Sa ilalim ng impluwensya ni Haonan, ang mapang-akit na aura na ipinakita ni Terence pagkatapos patayin si Wabaw ay naging reserba at malalim muli. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na ang kalaban na ito ay hindi isang taong maaari niyang alisin sa isang galaw, at kailangan niyang mag-ingat. Ang ikalimang hamon sa pagitan ng pinuno ng escort agency, Terence Ford ng Kaizen Escort Agency, laban kay Haonan ng Longzhou Escort Agency. Magsimula na tayo. Matapos pukawin ang gana ng mga manunood, inihayag kaagad ng executive judge ang pagsisimula ng laro. Pagkababa ng boses niya, sabay na nawala ang dalawang figure sa singsing. Ang espiritu ng bawat isa ay nabuhayan ng loob. Tila ang dalawang taong ito ay nagpatibay ng parehong diskarte, upang magwelga muna at makakuha ng mataas na kamay. Ang bilis ng dalawang figure ay napakabilis, at may malabong mga after image sa lahat ng dako sa entablado. Para sa isang sandali, maraming mga tao ay hindi mahanap ang kanilang mga tunay na katawan. Hindi maiwasang mabigla ang mga tao. Ang bilis na ito ay nalampasan na ang limitasyon ng isang master ng Golden Core Stage. Sa kanilang mga mata, ang lakas ni Terence ay hindi kakaiba. Kung tutuusin, malalim na nakaugat sa kanilang mga puso ang kanyang heaven-defying performance ngayon. Sa sorpresa ng lahat, si Haonan mula sa Longzhou Escort Agency ay isa ring eksperto sa antas na ito. Sa nakaraang labanan, sadyang itinago ni Haonan ang kanyang lakas, na humantong sa pag-iisip ng lahat na siya ay ganoon lang, ngunit hindi nila inaasahan na ang taong ito ay nasa malaking bilog lamang ng Golden Core Stage sa ibabaw, ngunit sa katunayan, isa rin siyang halimaw na maihahambing sa isang master ng orihinal na yugto ng sanggol. Una, ito ay si Wabaw, at ngayon ay si Haonan. Ang mga tao ay hindi maiwasang mag-usap sa kanilang mga sarili. Ang hindi kilalang ahensyang bodyguard ng Longzhou na ito ay talagang puno ng mga nakatagong talento. Bang! Bang! Habang ang lahat ay naghihinala, ang dalawang tao sa entablado ay nagsimula na sa kanilang unang palitan ng suntok. Ni isa sa kanila ay hindi gumamit ng kanilang mga trump card sa sandaling sila ay dumating, at sila ay parehong lubhang maingat at alerto upang subukan ang lakas ng isa't isa. Napakalakas talaga ng lalaking ito. Nadurog ang puso ni Terence. Bagamat test attack lang ito, siguradong hindi mahina ang 29th form ng wildfire na 8 trigram palm na ginamit niya, ngunit madali itong nakuha ng kalaban. Tila madaling gamitin ng kalaban. Higit sa lahat, walang makapangyarihang martial arts ang ginamit ng kalaban, mga normal na suntok at sipa lang. Sa puntong ito lamang, sapat na upang hatulan na ang ganap na lakas ng Haonan na ito ay dapat na mas malakas kaysa kay Wabaw. Hindi bababasa, ang kanyang lakas ay malayo kay Wabaw. Ang lakas ni Wabaw ay nasa kanyang marahas na 10,000 explosion fist. Hanggat maaari niyang masira ang nakamamatay na hakbang na ito, malalaman niya na ang kanyang sariling lakas ay hindi ganoon kalakas. Gayunpaman, iba si Haonan. Ang kanyang lakas na foundation ay mas solid, at ang kanyang bawat suntok at sipa ay napakalakas. Kung wala siyang marahas na 10,000 explosive fist, ang nakapatay na sandata na ito, ang basurang tulad ni Wabaw ay wala man lang kwalifikasyon para makipaglaban sa kanya. Sa karamihan, siya ay matatalo sa isang palitan, nang walang anumang suspense. Habang nararamdaman ni Terence ang takot, hindi napigilan ni Haonan na bumulong din sa kabilang panig. Matapos makipaglaban ng tatlong magkakasunod na laban kay Wabaw, naisip niya na halos maubos ang chi ni Terence, at maituturing siyang malakas kung 50 hanggang 60% na lang ng kanyang lakas ang natitira. Hindi niya inaasahan na si Terence ay puno pa rin ng chi at hindi nagpapakita ng anumang palatandaan ng pagkapagod. No wonder na kaya niyang patayin ang military counselor. Pambihira talaga ang lakas ng batang ito. Nagsalubong ang kilay ni Haonan. Hindi tulad ni Wabaw, na isang dalubhasa na nagtataguyod ng makapangyarihang mga diskarte sa martial arts, siya ay isang dalubhasa sa mga ordinaryong kamao at paa, at noon pa man ay magaling siya dito.
Ang kanyang foundation ay mas malalim kaysa sa karaniwang tao, at masasabing bihasa siya dito. Madali niyang nakikita ang foundation ng kabilang partido sa isang casual na sulyap. Kung ang Wabau's Foundation ay 10 puntos, ang Terence Ford's Foundation na ito ay hindi bababa sa 30 puntos, o kahit 50 puntos. Sila ay nasa ganap na magkakaibang antas, lalo na kapag magkatulad ang mga diskarte sa martial arts ng magkabilang panig. Siguradong matatalo si Wabao. Hindi nakakagulat na ang sitwasyon ay napaka one-sided. Pagkatapos ng masusing palitan ng suntok, biglang tumaas ng isang level ang banta sa puso ng isa't isa. Kasabay nito, lihim silang natutuwa na hindi nila minamaliit ang kanilang kalaban ngayon. Kung hindi, maaaring sila ay talagang nagdusa ng isang malaking pagkawala, at magiging huli na upang pagsisihan ito. Umiikot ang utak ni Terence habang nakatingin sa hawnan, na nagtatago pa rin ng kanyang aura. Ayon sa kanyang nakaraang karanasan, kung mas matibay ang pundasyon ng isang master, mas maliit ang posibilidad na ibunyag nila ang kanilang mga pagkukulang, lalo na hindi ang uri na maaaring pumatay sa kanila sa isang hit. Sa pagharap sa gayong kalaban, kailangang maging handa ang isang tao na lumaban sa isang makina ng labanan, dahil ang makinang panglaban ay hindi magkakamali, at hindi rin ang isang taong tulad ni Hownan. Dahil doon, kakaunti lang ang mga diskarte ni Terence na mapagpipilian, dalawa lang ang pagpipilian. Maaari siyang lumaban sa kanyang tibay at patuloy na makipagsabunutan sa kanyang kalaban habang tinitiyak na hindi siya magkakamali hanggang sa magkamali ang kanyang kalaban, o kaya niyang labanan ng buong lakas at gamitin ang kanyang killer move para tapusin ang kanyang kalaban. Ang dalawang pagpipiliang ito ay may kanilang mga pakinabang at disadvantages. Ang una ay tila mas matatag at maaasahan, ngunit ito ay lubhang mahirap. Kapag ang kanilang pagtitiis ay mas mababa kaysa sa kalaban, at ang kanilang panig ang unang magbunyag ng isang kapintasan, ito ay magiging isang bitag ng kanilang sarili. Tulad ng para sa huli, ito ay lubhang mapanganib. Dalawa lang ang posibilidad kung gagamitin niya ang discarding ito. Alinman ay pinatay niya ang kanyang kalaban sa isang galaw, na kung saan ay ang perpektong sitwasyon, o hinayaan niya ang kanyang kalaban na kunin ito ng direkta, at pagkatapos ay si Terence ay malalagay sa problema at magdurusa ng isang nakamamatay na reaksyon. 4,487. Matapos timbangin ang mga kalamangan at kahinaan, mabilis na napagdesisyonan ni Terence susubukan niyang patuloy na makipaggusot kay Hownan sa ngayon. Mayroon siyang Jade Space para lagyang muli ang kanyang chi, pagkatapos ng lahat, at sa mga tuntunin ng pagtitiis mag-isa, walang maglalakas loob na tawagin ang kanilang sarili na pinakamahusay sa mundo kung si Terence ay mag-claim na siya ang pangalawang pinakamahusay kahit na si Hownan ay magkakaroon ng kalamangan sa kanya sa aspetong ito. Dagdag pa, ang pagpipigil sa sarili ni Terence ay palaging malakas, at hindi imposible para sa kanya na matiyak na wala ni isang patak ng tubig ang tumagas. Ang pangalawang diskarte, sa kabilang banda, ay malinaw na isang buhay o kamatayan. Si Terence ay hindi kailanman naging sugarol, at hindi niya isugal ang kanyang buhay maliban kung ito ay talagang kinakailangan. Habang nasa isip ang isang plano, malinaw ang susunod na hakbang ni Terence. Gamitin niya ang butterfly microsteps para mapanatili ang paggalaw ng kanyang katawan habang ginagamit ang lahat ng uri ng kasanayan na natutunan niya para harapin ang kanyang kalaban na nagngangalit na apoy na 8 trigram palm, nagngangalit na apoy na kamao, nagngangalit na apoy na libong sipa, at iba pa. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng kasanayan ng walang tigil. Kung ibang tao iyon, malamang maubusan sila ng purong enerhiya bago pa nila mapatay ang kanilang kalaban. Pagkatapos ng lahat, may limitasyon sa kung gaano karaming purong enerhiya ang maaaring magkaroon ng isa, ngunit wala itong alalahanin kay Terence. Sa kabilang banda, si Hownan ay hindi kasing gasta ni Terence. Hindi siya kailanman gumamit ng anumang partikular na makapangyarihang mga kasanayan, gumagamit lamang ng mga normal na pag-atake upang lumaban. Bagamat gumagamit lang siya ng mga normal na pag-atake, ang mga ito ay talagang napakalakas. Hindi naman siya dehado, kahit kumpara sa mga kakayahan ni Terence. Habang lumalaban si Terence, mas nabigla siya. Hindi pa siya nakatagpo ng ganitong sitwasyon noon. Gumagamit lamang ng normal na suntok at sipa ang kanyang kalaban, ngunit nagawa niya makipag-head-to-head kay Terence ng buong lakas. Siya pa nga daw ang may kapangyarihan.
Mahirap isipin kung hindi niya ito naranasan, ngunit pagkatapos ng ilang palitan, halos nahawakan na ni Terence ang asensya ng mga suntok at sipa ng kanyang kalaban. Ang dahilan kung bakit sila ay napakalakas ay dahil hindi lamang sila normal na suntok at sipa, ngunit sila ay nilagyan ng ilang purong chi. Siyempre, ang halaga ng totoong chi na inilagay ni Haonan sa bawat suntok at sipa niya ay hindi gaanong, kung hindi ay mas hihigit pa sa pakinabang ang pagkatalo. Kung ganoon, mas mabuting gumamit ng martial arts techniques. Pagkatapos ng lahat, ang layunin ng mga diskarte sa martial arts ay upang i-maximize ang kapangyarihan ng totoong chi, at ang dami ng totoong chi na ipinasok ni Haonan sa kanyang mga suntok at sipa ay malayo sa limitasyon ng mga diskarte sa martial arts. Gayunpaman, kahit na ang halaga ng totoong chi na ginawa ng kabilang partido sa kanyang mga kamao at paa ay maliit, lahat ito ay ginamit sa gilid ng talam. Ang kaunting tunay na chi lamang na iyon ay naging sanhi ng pagbuti ng lakas ng kanyang mga kamao at paa, at kahit na hindi ito mas mababa sa karamihan sa mga ordinaryong martial arts techniques. Ang gayong pamamaraan ay isang banal na kasanayan lamang. Ang Haonan na ito ay talagang karapat-dapat na maging boss ng mercenaryong grupo ng Poison Eye. Upang maging isang mabigat na karakter, talagang hindi siya simple. Ang marahas na 1,000 na paputok na kamao ni Wabaw ay malakas, ngunit si Terence ay natatakot lamang sa pamamaraan mismo. Wala siyang masyadong pakialam kay Wabaw mismo, ngunit ngayon ay nakaharap kay Haonan, kahit na siya ang kanyang mortal na kaaway, hindi maiwasan ni Terence na makaramdam ng bakas ng paghanga sa kanyang puso. Ang pressure na ibinigay ng taong ito sa kanya ay mas mataas kaysa kay Wabaw. Hindi siya kasing lakas ni Wabaw, at hindi gaanong naramdaman ng audience ang lakas niya gaya ni Terence. Pakiramdam nila ay magkapareha sila habang pinapanood ang mabilis na palitan ng dalawa. Maging si Wenhan ay may parehong opinyon. Hindi niya maiwasang matuwa. Gayunpaman, maingat na umiling si Butler Song na nakatayo sa tabi niya. Kung magpapatuloy ito, ang batang bayani na si Ford ay nasa panganib. Hindi lang siya Shanying mula sa Xuanying Bodyguard Agency, Ming Yuan, walang hangganang dagat, at ang iba pang mga hukom ay matalas, lahat ito ay malinaw kung sino ang mas malakas sa stalemate na ito. Hindi halata, ngunit walang duda na si Terence ay pinipigilan ni Haonan sa buong panahon. Dahil sa nag-aalalang ekspresyon ni Ming Yuan, muling kumulubot ang walang hangganang mga labi ng dagat. Hanggat kayang pangalagaan ni Haonan si Terence, babalik sa tamang landas ang plano. Ang lahat ay magiging kontrolado, at ang apat na SIS escort agency ay magkakaroon pa rin ng pagkakataon na magkaroon ng huling pagtawa. Ang kawalan ni Terence ay hindi halata sa simula, ngunit habang ang bilis ng pag-atake at depensa ay tumaas, ang kanyang kahinaan ay nahayag. Nasa kanya ang Jade Space upang i-back up siya, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa paggamit ng anumang chi, ngunit ang problema ay kahit na ang pinakamahusay na kasanayan sa martial arts ay kailangang maimbak, hindi mahalaga kung gaano ito katagal. Ang paggamit ng lahat ng uri ng makapangyarihang kakayahan ay patuloy na nagbigay daan kay Terence na mapanatili ang pressure kay Haonan, ngunit sa parehong oras, hindi niya namamalayang naglantad ng isang depekto na mahirap iwasan ritmo. Kailangang singilin ang bawat kasanayan, at nangangahulugan ito na hindi masyadong mabilis si Terence sa kanyang mga pag-atake at pag-atake kailangan niya ng pahinga sa pagitan, at gaano man kaikli ang oras, hindi ito maiiwasan. Si Haonan, sa kabilang banda, ay hindi na kailangang mag-alala tungkol doon sa kanyang normal na pag-atake. Malinaw na nahuli ni Haonan ang pambungad na ito, kaya't sinubukan niyang pabilisin ang tempo sa sandaling lumampas ang tempo sa mga limitasyon ni Terence, ganap na niyang kontrolado. Ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na tumagilid sa direksyong iyon. Parami ng parami ang nagsisimulang makaalam na si Haonan ang nangunguna sa lahat, at ang kanyang kalamangan ay mabilis na lumalawak. Bang! Bang! Nadurog ang puso ni Terence habang nakatingin kay Haonan, na ganap na hindi nasaktan matapos harangin ng ordinaryong kamao ng kanyang kalaban. Ito ang ika-30 na estilo ng ligaw na apoy na 8 trigram palm, at ang kapangyarihan nito ay hindi maliit na bagay. Maging si Haonan ay hindi nang ahas na harapin ito saglit lang. Gayunpaman, napakadali niyang nakayanan ngayon. Ito ang pagkakaiba sa ritmo. Ang kasalukuyang ritmo ay lumampas na sa itaas na limitasyon ni Terence.
Nang walang oras para mag-charge, nawala ang orihinal na lakas ng isang malakas na kasanayan tulad ng wildfire na 8 trigram bomb. Ito ay isang napakadelikadong senyales. Sa simula ng laban, ang aura ni Haunan ay reserbado pa rin tulad ng isang hayop na binawi ang kanyang mga kuko. Ngunit ngayon, malinaw na naramdaman ni Terence ang pressure mula sa kanyang kalaban na lumalakas, at ang lubhang mapanganib na aura na iyon ay lalong nagiging halata. Ilalabas na ng halimaw ang mga pangil nito. Hindi, kailangan niyang mabilis na humiwalay sa ritmong ito kung hindi ay matatalo siya ng walang pag-aalinlangan. Si Terence ay hindi isang tanga, walang paraan na mananatili siya sa kanyang orihinal na diskarte sa isang sitwasyong tulad nito. Ito ay isang dead end, kaya napilitan siyang magbago ng isip at isugal ang kanyang buhay. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay at nagpakawala ng dalawang wildfire 8 trigram bombs na magkasunod, at ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat kay Haunan, na pilit siyang napaatras ng ilang talampakan. 4,488. Ang pag-iingat ay ang magulang ng kaligtasan. Kahit na siya ang nangunguna, hindi niya binitawan ang kanyang bantay. Gayunpaman, ang sumunod na galaw ni Terence ay nagpakibot sa mga mata ni Haunan. Isang pamilyar na nagninangas na liwanag na pumutok sa langit, ginamit ni Terence ang parehong galaw na pumatay kay Wabaw ngayon lang. Bagamat ito ay isang bagong hakbang sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang nagngangalit na apoy na libong paputok na kamao ay mas malakas pa kaysa sa nagngangalit na apoy ni Terence na 8 trigram bomb. Ito ay sapat na upang palitan ito bilang kanyang ultimate killing move. Ngayon na siya ay nasa isang sitwasyon sa buhay at kamatayan, oras na upang ipakita ang kanyang pinakamalakas na card. Ang nakatutuwang Flame Thousand Explosion Fist ay napakalakas, at si Haunan ay masyadong malapit kay Terence sa sandaling ito, siya ay agad na nabalot dito, nang walang anumang pagkakataong mag-react. Nang makitang malabo ang figure ng dalawa sa apoy, nagkagulo ang mga tao. Ang eksena ng pagpatay ni Terence kay Wabaw sa isang galaw ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanila, at nagbago ang kanilang isip. Paano kung si Haunan ang nangibabaw? Ang kabilang partido ay may isang malakas na trump card na maaaring iikot ang mga talahanayan. Gaano man kalaki ang kalamangan noon, ito ay panandaliang ulap lamang. Boom! 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 Ang sunod-sunod na malalakas na putok ay umalangaw-ngaw sa buong lungsod ng Molang. Matapos masaksihan ang tatlong nakagigimbal na laban, bagamat sanay na ang mga tao sa mga ganitong eksenang nakayayanig sa lupa, hindi pa rin nila maiwasang ipakita ang kanilang paggalang. Kung tutuusin, kung sila ang haharap sa ganoong nakakatakot na hakbang, tiyak na mamamatay sila ng walang pag-aalinlangan. Walang pagkakataon na mabuhay. Inakala ng lahat na dito magtatapos ang kompetisyon, at susundan ni Haunan ang mga yapot ni Wabaw. Gayunpaman, sa sandaling ito, may biglang sumigaw, mabilis tingnan. Kasunod ng daliri ng lalaki, dama po ang mga mata ng lahat sa isang figure sa gitna ng entablado. Hindi nila matukoy kung si Terence o si Haunan dahil hindi nila makita ang kanyang mukha, ngunit ang kakaiba ay ang taong ito ay naglalabas ng malabong itim na aura. Ang pakiramdam na ibinigay ng itim na gas na ito sa mga tao ay kapareho ng kay Wabaw, ngunit ang sukat ay mas maliit. Napakalaki ng black gas ni Wabaw, ngunit ang itim na gas sa katawan ng taong ito ay nakatikip lamang sa isang layer sa paligid ng kanyang katawan. Ang partikular na paggamit ay hindi pa rin alam, ngunit hindi bababa sa karamihan ng tao sa ibaba ng entablado ay nakikita ito ng mas malinaw. Ang ligaw na apoy na libong paputok na kamao ay nasa buong lakas sa sandaling ito. Gayunpaman, ang figurang ito na nababalutan ng itim na gas ay tumatakbo pabalik-balik sa entablado na parang multo. Nakakabaliw talaga ang bilis niya. Ang hindi nakapagsalita sa lahat ay na kahit na ang figure na ito ay hindi ganap na maiwasan ang 1,000 beses na pagsabog, nagawa niyang maiwasan ang higit sa 80% nito. Maging si Shanying, walang hangganang dagat, at si Mingyuan ay hindi napigil ang mapabuntong hininga sa bilis ng kanyang reaksyon sa antas ng Diyos. Walang duda na ang figurang ito na nababalot ng itim na chi ay si Haunan. Maliban sa katotohanang wala siyang makapangyarihang hidden martial art tulad ng marahas na 10,000 explosive fist, ang lakas na ipinakita ng taong ito sa lahat ng iba pang aspeto ay talagang nasa super level.
Sa partikular, ang kanyang mga pisikal na kasanayan, na higit sa lahat ay batay sa mga ordinaryong suntok at sipa, ay mas napakapangit, tunay na nakakatakot. Gamit ang mga normal na pisikal na kasanayan upang labanan si Terence, na gumagamit ng lahat ng uri ng makapangyarihang mga kasanayan, at maging ang pagkuha sa itaas, pinipigilan si Terence sa lahat ng aspeto. Ito ay isa ng pagmamalabas sa sarili nito, ngunit ngayon, si Haunan ay tunay na nagpakita sa lahat kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mas malakas kaysa sa pinakamalakas. Naningkit ang mga mata ni Terence habang pinagmamasdan ang kanyang kalaban na dumaan sa 1,000 beses na pagsabog na parang isang demon god, papalapit ng papalapit sa kanya. Wala siyang lakas ng loob na magpigil. Walang pag-aalinlangan, tinipon niya ang lahat ng mga kristal ng apoy sa kalangitan at pinasabog silang lahat ng sabay-sabay. Ito ay talagang lubhang mapanganib. Bagamat ang pagsabog ay nasa ilalim ng kontrol ni Terence, hindi siya ganap na immune sa nakatatakot na pinsala. Maaapektuhan pa rin siya ng pagsabog, ngunit sa apoy sa paligid niya, nagawa niyang protektahan ang sarili mula sa ilang pinsala. Ngunit kahit na, ito ay isang mapanganib na hakbang. Hindi niya maiwasang masaktan, at parang nawalan siya ng 800 sa sarili niya. Hindi niya ito gagawin maliban kung ito ang huling paraan. Gayunpaman, sa puntong ito, wala siyang ibang pagpipilian. Boom! Isang napakalakas na tunog ang yumanig sa buong lungsod ng Moleng. Maging ang dagat ng Moleng sa paligid ng lungsod ay napukaw ng malalaking alon. Isang nakakakilabot na eksena na para bang malapit na ang katapusan ng mundo. Ang mga napadpad pa sa dagat at hindi alam ang nangyayari ay parang mga daga na tumatakas, natatakot na sila ay maging sakripisyo ng dagat. Kahit na ang panlabas na bahagi ng dagat ay ganito, at ang mga manunood na nanunood sa malapit na distansya sa plaza ng Moleng ay mas malamang na hindi maligtas. Naapektuhan sila ng mga alon ng hangin na bumubulusok palabas ng ring, at ang buong arena ay biglang tumilapon. Ang mga medyo mahina ay nagluwa pa ng isang subo ng dugo na may maputlang mukha, at nagduso ng panloob na pinsala mula sa pagkabigla. Ang escort party sa South Continent ay ginanap sa loob ng napakaraming taon, at lahat ng uri ng life and death duel sa arena ay matagal ng pangkaraniwan, kabilang ang mga kapansin-pansing duel sa pagitan ng malalakas. Gayunpaman, kahit na ang labanan ng 5 sa 5 koponan ay hindi kailanman nagdulot ng gayong kakila-kilabot na kaguluhan, lalo pa ang sinumang makakakita ng mga panloob na pinsala mula sa panunood ng isang laban. Kailangang sabihin na ang escort party ngayong taon ay nakatadhana na maitala sa mga aklat ng kasaysayan. Hindi bababasa, ang Golden Core Stage Masters tulad ni Terence, Haunan, at Wabaw ay hindi pa nagagawa. Wala nang makakapit balikat sa kanila. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumabo ang umaapoy na apoy sa singsing. Pagkatapos, isang figure ang nakitang lumilipad pabalik at nahulog sa magulong pulutong na nagdulot ng kaguluhan. Kuya Ford. Naningkit ang mga mata ni Wenhan habang nagmamadaling tulungan ang lalaki na makatayo. Si Terence iyon. Ayos lang ako, sabi niya. Pilit na ngumiti si Terence at tumingin kay Haunan ng malalim bago nagsimulang gumaling. Sa katunayan, ang pinsalang natamo niya sa pagkakataong ito ay mas malala kaysa noong siya ay tinamaan ni Wabaw. Pagkatapos ng lahat, ginamit niya ang kanyang tunay na enerhiya upang protektahan ang kanyang sarili ng maaga, at hindi ginamit ni Wabaw ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nakaranas siya ng backlash nang gamitin niya ang Wild Flame 1000 Explosion Fist. Kahit na siya ay naghanda, hindi siya ganap na handa, at ang kanyang pinsala ay natural na mas malubha. Sa kabutihang palad, ang pinsala sa pagkakataong ito ay hindi direktang tama mula kay Haunan, ngunit mula sa pagkabigla ng kanyang sariling instant 1000-fold na pagsabog. Kaya, hanggat maaari niyang pagalingin ang kanyang mga pinsala sa oras, hindi ito magiging isang malaking problema. Ang pinsala ay hindi isang problema. Ang totoong problema ngayon ay kung ano ang susunod na gagawin. Si Haunan ay nasugatan din mula sa instant 1000 heavy blast, ngunit dahil mabilis siyang nakaiwas, ang kanyang mga sugat ay mas magaan kaysa kay Terence. Ang katotohanan kaya pa niyang tumayo sa ring ay patunay niyan. At sa bisyo ng estilo ng amo ng Poison Ice Mercenary Group, imposibleng tumigil siya dito.
4,489. Hindi rin niya papakawalan ang magandang pagkakataong ito para makapaghiganti sa anak. Sinasamantala ang iyong kahinaan upang kitilin ang iyong buhay, naunawaan ng lahat ang gayong simpleng loika. Kaya tiyak na magpapatuloy si Haonan sa paghamon sa ahensya ng bodyguard ng Kaizen. Ang pagkakaiba sa lakas ay malinaw para makita ng lahat, at si Wenhan ay magpapadala sa kanyang sarili sa kanyang kamatayan. Ang ganitong uri ng kamatayan ay walang kabuluhan, kaya si Terence ang mismong gumawa nito. Ngunit ang problema ay, kahit na muling lumaban si Terence, paano niya makakayanan ang napakalakas na kalaban? Kaiba sa Wabaw, ang Haonan na ito ay hindi lamang mas malakas, ngunit higit sa lahat, mas mahirap siyang pakitunguhan. Sa pagharap sa marahas na 1,000 explosive fist ni Wabaw, maaari pa rin itong kunin ni Terence para sa kanyang sarili, at tikman ito ng sarili nitong gamot. Ang ganitong uri ng mahiwagang kasanayan ay maaaring gamitin laban kay Wabaw, ngunit ito ay purong katarantaduhan na gamitin ito sa Haonan. Isinasantibi ang katotohanan na ang pisikal na kakayahan ni Haonan ay hindi limitado sa isang galaw lamang, imposibleng makopya sa loob ng maikling panahon. Kahit na magagawa ito ni Terence, imposible para sa kanya na gamitin ang pamamaraang ito upang makipagkompetensya sa kanyang kalaban. Kung tutuusin, masyadong malaki ang pagkakaiba ng kanilang antas. Hindi man lang sila magka-level. Ang pag-atake sa lakas ng kalaban gamit ang sariling kahinaan, hindi ba naghahanap iyon ng pang-aabuso? Ngunit kung hindi niya ito gagawin, ang kanyang nakaraang karanasan ay nagbigay sa kanya ng malinaw na pahiwatig na ang discarding ito ng pagsasalo-salo kay Haonan ay hindi gagana. Isang paraan na lang ang natitira, at iyon ay ang gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang hakbang sa pagpatay upang tapusin ang labanan. Dahil ang ligaw na apoy na libong paputok na kamao ay hindi gumana, pagkatapos ay mayroon lamang siyang huling trumpo, isang sobrang bomba na pinagsama ang refinement fire at purong chi. Ito ang tanging paraan na naiisip ni Terence, ngunit limitado ang oras. Mayroon lamang siyang oras ng insenso, at kailangan niyang gumamit ng ilang oras upang pagalingin ang kanyang sarili. Hindi siya sigurado kung makakagawa siya ng sapat na napakalakas na super bomb sa natitirang oras. Gayunpaman, kahit na ano, ito ang huling paraan na magagawa. Naghintay lang siya hanggang sa umakyat siya sa entablado at makaisip ng paraan para maantala ito. Ang sitwasyon ay kritikal, at si Terence ay nakikipagkarera sa oras upang maghanda. Nag-alala si Wenhan at ang iba pa, ngunit hindi sila nang ahas na abalahin siya. Naghintay lang sila sa gilid. Kung hindi nila magagawa, maaari lamang nilang hayaan si Wenhan na ipagsapalaran ang kanyang buhay upang iligtas ang sitwasyon. Kasabay nito, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Haonan. Bagamat nahulaan na nila ang kanyang sasabihin, kailangan pa rin nilang siya mismo ang magsabi nito. Ang mga tingin ni Haonan ay dumaan sa lahat, huminto kay Terence ng mahabang panahon bago siya tuluyang nagsalita, na pagpasyahan kung homanin ang Shenwei escort. Sa sandaling sinabi iyon ni Haonan, natigilan ang lahat, lalo na si Wenhan, na umaakyat na sa stage. Nang marinig niya ang mga salita ni Haonan, nasuray-suray siya at muntik ng matamba. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Haonan. Para naman kay Mingyuan at sa iba pa, lahat sila ay nagulat at hindi nakapagsalita sa mahabang panahon. Ahensya ng bodyguard ng Shenwei. Si Terence, na naka-cross-legged sa lupa, ay nakataas ang isang kilay. Bakit bigla na lang siyang paalisan ng lalaking ito at homanin ang ahensya ng bodyguard ng Shenwei nang walang dahilan? Hindi kaya nagkaroon siya ng matinding sama ng loob kay Shenwei escort. Walang masyadong alam si Terence tungkol sa Shenwei bodyguard agency na ito. Ang alam lang niya ay mid-tier bodyguard agency iyon, hindi malakas o mahina. Hindi nila ipinakita ang kanilang lakas, at wala silang anumang espesyal na estilo. Sila ang uri ng pag-iral na madaling makakalimutan ng mga tao. Kung hindi dahil sa biglaang pagbanggit ni Haonan, hindi lang si Terence, kundi marami sa mga veterano sa Escort Alliance ng Southern Continent ay hindi maaalala na mayroong isang hindi kilalang, invisible, na escort company. Matapos tawagin ni Haonan, ang pinuno ng Shenwei Escort Agency ay natigilan ng mahabang panahon bago siya tuluyang nag-react.
Biglang namula ang mukha niya na para bang nawalan siya ng mga magulang. Wala siyang hinaing sa nakaraan at walang hinanakit nitong mga nakaraang araw, kaya bakit biglang dumating sa kanyang pamilya ang isang malaking kasawian? Alam ni Terence na hindi ito isang personal na sama ng loob, si Hao-nan ang nagbabago ng kanyang diskarte. Walang kumpiyansa si Terence na harapin si Hao-nan, at si Hao-nan, na nanalo pa lang sa isang laban, ay wala ring kumpiyansa na gawin ito. Ang pagganap ni Terence laban kay Wabaw ay nag-iwan ng pinakamalalim na impresyon sa iba, at kasabay nito, ito rin ang pinag-uusapan nila, ang pagtikim sa kanya ng sariling gamot ni Terence. Gayunpaman, napansin ni Hao-nan ang isa pang mahalagang clue, ang taong ito ay may hindi namamatay na katawan tulad ng isang ipis, at walang katapusang daloy ng pisikal na lakas at chi. Bagamat mahirap paniwalaan, ito talaga ang conclusion na naisip ni Hao-nan pagkatapos ng kanyang pagmamasid. Matapos talunin ni Wabaw sa unang pagkakataon, nagpahinga lamang siya para sa oras na kailangan para masunog ang isang insenso. Nang muling umakyat si Terence Ford, hindi lang siya nasugatan, ngunit puno rin siya ng totoong enerhiya. Lalo na ang huling punto, kung ito man ay sa dalawang laban kay Wabaw mamaya o sa labanan sa kanyang sarili ngayon, malinaw na naaninag ito. Ang pakiramdam na ibinigay ng batang ito sa mga tao ay parang isang halimaw na may walang katapusang totoong enerhiya, ganap na hindi masusukat ng sentido komon. Mabilis na gumaling ang kanyang mga sugat, at ang kanyang tunay na enerhiya ay walang katapusan. Kahit nanalo pa lang si Hao-nan sa isang laban, hindi pa rin siya kumpiyansa sa pagharap sa ganoong masamang kalaban. Ang kanyang kalaban ay hindi natatakot sa pagkahapo, ngunit siya ay. Bagamat siya ay isang dalubhasa sa mga pisikal na kasanayan, ang dami ng totoong chi na nakonsumo sa bawat suntok at sipa ay napakababa, tila hindi gaanong mahalaga, higit pa sa kayang tanggapin ng karaniwang eksperto. Gayunpaman, sa sandaling ang tagal ay pinahaba, ang kanyang tunay na chi ay tuluyang mauubos. Pagkatapos ng matinding pakikipaglaban kay Terence, lalo na noong napilitan siyang gamitin ang kanyang ultimate dark state sa dulo, naubos niya ang hindi bababa sa 50% ng kanyang purong chi. Ang pagpapaitim ng kanyang buong katawan ay isang kakaibang kasanayan na pinagsikapang nilinang ni Hao-nan nitong mga nakaraang taon matapos maging isang masamang magsasaka. Sa pamamagitan ng pagpapasigla sa mga meridian at acupoint sa buong katawan niya gamit ang masamang enerhiya, gagawin nitong mas hindi magagapi at nangingibabaw ang kanyang makapangyarihang pisikal na kakayahan. Nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na siya ay nanloloko sa isang iglap. Si Hao-nan, sa kanyang buong katawan na itim na estado, ay sapat na upang durugan ang karamihan sa tuktok ng gitnang yugto ng nascent soul realm. Ang ganitong makapangyarihang galaw ay natural na kumonsumo ng hindi pangkaraniwang halaga ng totoong chi. Kaya naman, karaniwang hindi gagawin ni Hao-nan ang estadong ito maliban kung siya ay seryoso. Una, natatakot siya na ang masamang chi sa kanyang katawan ay mapansin ng iba. Pangalawa, natatakot siya na maubos niya ang totoong chi, na magiging sanhi ng kanyang kahinaan sa hinaharap. At ngayon, wala man lang kalahati ng kanyang purong chi si Hao-nan, at nasugatan pa siya. Kung kailangan niyang harapin muli si Terence sa kanyang tuktok, siya ay nasa isang malaking kawalan, at kahit na siya ay manalo, siya ay magiging baldado rin. Ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Alam na ito ay isang pambihirang pagkakataon, si Hao-nan ay hindi nang ahas na ipagpatuloy ang paghabol kay Terence. Hindi niya kayang makipagsapalaran. 4,470. Isang hakbang lang ang kaya niyang pag-atras at subukang makakuha ng mas maraming puntos mula sa iba pang escort agencies. Kung tutuusin, sa kanyang lakas, kahit wala siya sa kanyang pinakamabuting kalagayan, kaya pa rin niyang pumatay ng kasing dami ng mga ito. Tungkol naman sa paghihiganti kay Terence, hanggat nasa Kaizen Escort Agency pa ang bata, hanggat nasa dagat pa siya ng Yuluo, hindi magiging mahirap para kay Hao-nan na makahanap ng pagkakataon sa hinaharap. Hindi na kailangang makipagsapalaran ngayon. Ang mga sumusunod na pag-unlad ay tulad ng inaasahan, at ang sitwasyon ay ganap na nasa mga kamay ni Hao-nan. Bagamat hindi mahina ang ibang high-level Golden Core Stage expert sa ibang escort agencies, sa harap ng isang halimaw na tulad ni Hao-nan, hindi sila naiiba sa mga ordinaryong dumadaan.
Madalas silang hinarap sa isang galaw, madali at masaya. At upang maginhawang makakuha ng mga puntos, sinasadya pa ni Hao-nan na kontrolin ang kanyang lakas, ibinabato lamang ang isa sa entablado sa isang galaw, nang walang intensyon na patayin ang isa. Pagkatapos ng lahat, ayon sa mga patakaran ng kompetisyon, kapag ang mga executive ng Golden Core Stage ng mga escort agency na ito ay patay na lahat, hindi nila matatanggap ang hamon, tulad ng iba pang mga ahensya ng escort. Natural, si Hao-nan ay hindi makakakuha ng anumang puntos mula sa kanila. Nang makita ang magkakasunod na tagumpay ni Hao-nan, tumaas ang mga puntos ng Longzhou Escort Agency, na muling itinulak ang 4 na SIS Escort Agency mula sa nangungunang 5. Ang walang hangganang dagat ay mukhang kakakain lang ng She**T. Gusto niyang putulin ang bastard na ito sa 8 piraso. Nangako siyang tatapakan ng Kaizen Escort Agency sa isang pagkakataon, ngunit tumigil siya sa kalagitnaan. Sa halip, ginawa niyang pinakamalaking biktima ang 4 na ahensyang escort ng SIS. Bakit napakahusay nitong manluloko ng mga tao? Gayunpaman, kahit na ang walang hangganang dagat ay malapit nang sumabog sa galit, hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin. Kahit na siya ang pinuno ng 5 hukom at may kaluwalhatian bilang punong hukom ng escort agency ng kaganapan sa South Continent, hindi siya maaaring padalos-dalos na lumabas at matakpan ang proseso ng kompetisyon maliban kung mayroon siyang makatwirang dahilan. Sa kasamaang palad, si Hao-nan ay sumusunod lamang sa mga patakaran ng kompetisyon. Kahit na ang walang hangganang dagat ay nagpiga ng tubig mula sa kanyang utak, anong dahilan ang kanyang mahahanap? Hindi ito maaaring maging buta sa mga panuntunan, tama ba? Hindi ba't sinasampal niya ang sarili niyang mukha? Ang walang hangganang dagat ay labis na ikinalulungkot na ang kanyang anit ay malapit ng mapunit. Si Terence at ang iba, sa kabilang banda, ay higit na natuwa nang makitang ginagawa ito ni Hao-nan. Kung tutusin, gaano man kadali para sa kanya na makakuha ng puntos, kailangan pa rin niyang gumamit ng kaunting chi. Medyo more or less lang. Kung mas maraming puntos ang kanyang nakuha, mas maraming chi ang kanyang mauubos, at si Terence, na nagmumuni-muni, ay magkakaroon ng mas maraming oras upang lumikha ng super bomb. Kung nagpa siya si Hao-nan na huwag hamanin ang ahensya ng bodyguard ng Kaizen, hindi ito magiging malaking bagay, ngunit ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot kung mawala siya sa kanyang isip. Sa ganitong paraan, si Terence at Wenhan ay nakaupo at nakapagpahinga. Matapos ang 2 panalo at 2 talo, mayroon pa ring 1,070 puntos ang Kaizen Bodyguard Agency. Kahit na patuloy na makaipon ng puntos si Hao-nan, hindi ito magiging madali para sa kanya na makahabol. Pagkatapos ng lahat, sa ilalim ng kasalukuyang mga panuntunan sa hamon, hindi kasing dali na makakuha ng mga puntos gaya ng iniisip ng isa. Ito ay talagang isang teknikal na problema. Totoong maaaring piliin ni Hao-nan na huwag patayin ang kanyang kalaban at ulitin ang hamon ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, ang problema ay ang mga escort agencies na kanyang inilista bilang kanyang mga target ay walang maraming puntong mapag-uusapan. Karamihan sa kanila ay mayroon lamang 1 o 200 puntos, at ang ilan ay wala man lang 100 puntos. Kapag ang kanilang mga puntos ay umabot sa 0, sila ay aalisin ng walang kondisyon. Nangangahulugan ito na si Hao-nan ay makakakuha lamang ng higit sa 200 puntos mula sa bawat ahensya ng bodyguard, habang ang mahihina ay makakakuha lamang ng 100 puntos. Pagkatapos noon, kailangan niyang baguhin ang kanyang target at hamanin ang isang Golden Core Stage na mas mataas sa kanyang peak. Bagamat siya ay makapangyarihan, si Hao-nan ay hindi gawa sa bakal. At ang mga Golden Core expert na ito ay nagawang maging higher up ng kani-kanilang escort agencies, kaya sino sa kanila ang madaling pakitunguhan. Si Hao-nan ay madaling makakuha ng mga puntos sa simula, ngunit habang siya ay kumukonsumo ng higit at mas maraming chi, lalo na sa mga pinsalang iniwan ni Terence sa kanyang katawan, mas naging mahirap para sa kanya na labanan ang isang kalaban sa kanyang tuktok. Sa simula, madali niyang talunin ang kanyang kalaban sa isang galaw, ngunit nang maglaon, kailangan niyang gumugol ng oras para halos hindi manalo ang isang buong stick ng insenso. Ilang sandali, naging kakaiba ang kapaligiran.
Nakikita ng lahat na si Haonan ay halatang pagod na pagod, at hindi na makahawak pa, ngunit walang nakakaalam kung gaano katagal makakapit ang taong ito. Matapos ibagsak ang apat na magkakasunod na ahensya ng escort, ang Longzhou Escort Agency ay may kabuuang 860 puntos. Maging ang Divine Wind Escort Agency, na orihinal na nasa pangalawang pwesto, ay naiwan ng malayo, lalo pa ang apat na SIS Escort Agency. Ang tanging suspense na natitira ay kung makakarating si Haonan sa Kaizen Escort Agency. Kung magagawa niya ito, ang Longzhou Escort Agency ay papalitan ng Kaizen Escort Agency at magiging pinakamalaking dark horse sa South Continent Escort Agency event ngayong taon. Ay lalak din ito ang posisyon ng overlord ng mga escort agencies at magsisimula ng bagong kabanata. Kung hindi niya magagawa ito, ang resulta ay medyo nakakaintriga. Ito ay dahil si Haonan ay isang palaso sa dulo ng paglipad nito. Sa sandaling hindi niya mapanatili ang kanyang winning streak, malamang na siya ay target ng escort agency na sa kalaunan ay makakakuha ng karapatang humamon. Sa oras na iyon, malamang na ilabas ng Longzhou Escort Agency ang lahat ng puntos na nakuha nila. Haha, Haonan ay hindi maaaring tumigil ngayon. He deserves it. Lumiwanag ang mood ni Wenhan habang nginitian niya si Terence. Oo, medyo matako nga siya. Kung tumigil siya sa oras nang umabot siya sa pangalawang pwesto, hindi siya mahuhulog sa ganoong passive na sitwasyon. Bahagyang tumango si Terence. Tama. Kung huminto siya kanina, napanatili niya ang sapat na pisikal na lakas at totoong chi. Sa nakakatakot na lakas na ipinakita niya noon, kahit na ang hamon ay nahulog sa mga kamay ng ibang escort agencies, hindi sila maglalakas loob na makipagkamay sa Dragon Boat Escort Agency. Masasabing makakapagpahinga na siya. Pero ngayon, hehe. Wenhan. Sa pagkakataong ito, nakaranas siya ng malaking pagkawala sa escort agency ng Dragon Boat. Kung magkakaroon man siya ng pagkakataong magbalik-balikan, hinding-hindi niya hahayaang mawala ang pagkakataong ito. Kung hindi siya makakahanap ng pagkakataon na patayin si Haonan, magdudulot siya ng walang katapusang pinsala sa hinaharap. Habang nag-uusap ang dalawa, muling hinamon ni Haonan ang isang bagong ahensya ng bodyguard. Nahaharap sa mga Golden Core stage higher up ng kalaban sa kanilang peak, kaya lang niyang ihanda ang sarili at magpatuloy sa pakikipaglaban. Wala siyang ibang pagpipilian. Sa oras na ito, ang langit ay madilim na, at ang mga sulo ay naiilawan sa lahat ng dako sa plaza. Kasabay nito, maraming mga fluorescent na bato ang naayos ng maaga. Ang ilaw ay hindi dimmer kaysa sa gabi, ngunit mas maliwanag sa halip na hindi nakakaapekto sa pag-unlad ng kompetisyon. Ayon sa kaayusan ng Grand Meeting, ngayon ang huling araw ng Grand Meeting. Kung walang aksidente, magpapatuloy ang kompetisyon hanggang alas 9 bago ito ipahayag na tapos na. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.